even right now, guys, marami pa rin ang hindi nakatingin sa malaking opportunity na ito. Ang nakikita nila kay Live Good is extra income lang, pandagdag lang sa panggastos. Ganun lang siya. Kaya ang iba, ang na-achieve lang, pandagdag lang talaga ng gastos. Kasi kung ano nga, as I mentioned before, kung ano ang nakikita mo about Live Good, well actually, Live Good will give you only kung ano yung pagkakatingin mo sa kanya. Ibig sabihin, wala akong magagawa. Yun ang Yun ang tingin ko kay Live Good eh. Meaning to say, I have to accept na barya lang talaga ang matatanggap ko. Kasi bakit? Barya tingin ko eh. Diba? Kaya kung malaki ang tingin ko dito, well actually, kung ano man yung income nila, Coach Fernan, kung ano man yung income, kasi alam mo guys, 8 months o 3 months pa nga lang, may resulta na sila eh. Ano pagkakaiba? Ano pagkakaiba natin? Alam niyo kung ano? The difference between them and some of us is yung kilos nila talaga is wala silang ibang ginagawa kundi Live Good ang magpapabago ng buhay sa kanila. Yun yung mindset agad nila. At wala silang ibang gagawin kundi mag-recruit, mag-invite, mag-aral. Automatic. Tanong lang sila, aral agad, tapos execute. Hindi na sila natatakot magkamali. Bakit? Kasi doon naman sila matututo eh. Ang karamihan naman sa atin, takot magkamali. Coach, ano nga ba itong ganito? Coach, ano nga ba ganyan? Yung paggagawa ng banner natin, sana mayroon ng mag-automatic sa inyo na gumawa din ng ganun. Kasi dadating ang time, hindi naman lahat kayo magagawan ko na ng ganyan. So, taking over everything. Hindi yung, si Appline ang bahala dito, si Appline. Pwede nyo hingin sa akin ang banner. Pwede nyo hingin sa akin yung link ng ganun para at least kahit pa paano, may ko sa inyo, may endorse ko sa inyo kung paano natin gagawin, kung paano natin paano natin pagtutulong-tulungan. Kasi right now, si Coach Fernan hindi na gumagawa ng banner. So dadating ang time, ganun ka din. Ngayon, kailangan mong gumawa para matuto ka, para maturo mo. Ngayon, kung meron tayong tinatawag na standard gamitin natin. So paano ba gumawa ng ganun? Well, actually, madali lang naman. Basta marunong ka lang magkakalikot dyan sa sa cellphone mo. Cellphone lang lahat natin ginagawa yan. But I'm not asking you to do it kasi gusto ko lang. Gusto ko gagawin mo siya kasi gusto mo ring matuto. Hindi yung ako lang yung dahil sinabi ko. So lahat ng ginagawa natin, patulad na ito. Alam nyo ba na may karapatan kayong hiramin ang Zoom meeting na ito? Itong Zoom link na ito para sa team mo, para i-meeting mo yung team mo. O guys, usap tayo. At pwede mo lang gawing parang guest tayo dyan. Pwede ka rin katulad ng ginagawa ni Rani na ginagawa niyang guest din ng ibang mga grupo. Si Rani, hindi pa yan nag-gold, hindi pa yan nagpa-platinum. Kinakausap na niya lahat ng mga leader. Coach, anong ginagawa mo? Coach, anong ginagawa mo? That is the secret recipe. Alamin mo. Hindi yung, teka muna, nakakahiya yata. Hindi ka, business partner mo yan. Approach ka. O dito sa atin sa team, wala nag-approach sa akin dito ng, Coach, paano nga bang gagawin ko para makaano pa ako ng, alam mo yung tipong gusto mo magpaturo talaga for the sake na maging independent ka. For the sake na talaga makuha mo na kaagad yung career peak. Kasi, iisa lang ang mindset ng mga mabilis kasi hindi na talaga uso yung una-una eh. Kasi maraming nauna kay Rani. Dito. Marami ang mga nauna pero asan sila? Bakit naunahan pa sila ni Rani na magano? Marami din na nauna sa akin. Kahit yung mga uplines ko. So bakit anong diferensya? Bakit may umaangat at merong naiiwan? Alam niyo ba yung ganun? So ibig sabihin, we take charge immediately. Yun ang kailangan mong gawin. And taking charge immediately is not bad. Taking charge immediately is really healthy. Pero kung hindi ka pa sanay, ang gawin mo, magpa-guide ka. Coach, gusto ko talagang matuto. Gusto ko malaman kung paano gagawin. O imagine mo, paano ngayon kung halimbawa, mahihiyain ako, kung feeling mo, yun talagang tipong parang ayoko talaga, yung parang hindi ko siya ginagawang full time. How can I guide my brother, my older brother? So,
ibig sabihin, mahihirapan akong i-guide yung alam ko naman na mas nauna sa akin na ipinanganak, 'di ba? Pero dahil ang business ay inaral ko, sa akin siya nagtatanong. At gano'n ang ginagawa ko everyday. Kalikot ako ng kalikot pagkagising ng umaga, instead of Facebook, kakalikutin ko muna ano na kaya yung grupo ko, ilan na kaya yung tao ko, sino na yung magra-rank up, sino nang kailangan kong tingnan, sino yung mga nag-rank up na. Lahat yun chine-check ko. Eh minsan tayo, ang iba natin dito, yung downline natin, hindi pa natin, halimbawa, downline na ng downline natin, hindi pa matandaan yung pangalan. So dapat lahat yung tao mo, makilala mo rin paunti-unti. Diba, di ko sinabing overnight, pero unti-unti dapat alamin muna kung sino-sino sila kasi dyan ka makakakita ng mga leader. Next thing to do, kailangan bigyan mo sila ng goal setting. Pag may sumali sa inyo, huwag nyo hayaan lang na sumali lang sila at mag-subscribe lang sila. Huwag nyo hayaan silang maging abangers. Bakit? Kasi pag wala, pampabigat, pampabagal lang, tapos mamaya hindi pa magsusubscribe yan. Alam nyo naman na mabagal ang income ng abangers. Kikita yan, pero mabagal ang income na talaga ng abangers. Kasi kanina may natatanong sa akin kahapon pala. Sabi sa akin, Coach, magkano kaya ang kikitaan niyan at kailan kaya magsisimulang kumita yung pumasok? Sabi ko, napanood mo ba yung video? Hindi po ito investment. Hindi po ito katulad ng mga naglagay ka ng pera, tutubo na lang ng ganito. Hindi po ganun. Ang pagkakaintindi mo yata is pagka sumali ka dito, kikita ka na lang basta-basta. Hindi, may napanood akong video yung kay Harold, yung ganyan-ganyan. Sabi, given yun. Pinapalabas ko rin yun. Pero may process po yun. Hindi po yun overnight, 1 month, 2 months, 3 months, meron ng ganun. Hindi po lahat nakaka-chamba ng ganun. Sabi ko nga, may chamba, 'di ba? Paano kung di makachamba? Sa loto may chamba, ganun lang din, 'di ba? So, kung gusto mo talaga ng kita ng ganun, well, maghintay ka. Willing ka maghintay ng 3 taon, walang kikitain, maglagay ka ng ganyang kalaki, $300? Then, no problem. Or kaya $500 para may sure ka na at least magmamonthly ka din ng $500. Wait ka ng 5 years. O gano'ng katagal ang 5 years? Yung isang linggo, 2 linggo, minsan fed up ka na eh. Diba? So, goal set your people. Tell them, ano ba ang gusto mong kitaan? After 3 years pa or after next week, may kita ka na? Ganun ang tanong. Ngayon, gusto mong kumita dito ng linggo-linggo, mag-i-invite tayo. Ano yung sinasabi mong pwede naman kumita ng hindi mag-i-invite? Well, actually, matagal yun. You have to be honest kesa naman mag-quit yan. Huwag kayong matakot na maging honest. At lagi kahit yan, may sinasabi natin ng totoo yan. Be transparent lagi sa mga tao nyo. Walang hyping kasi pwede dito eh. Hindi pwede yung ganun eh. Yung i-hype mo lang yung tao para sumali sa'yo. No, you don't need to do that. Here, sabihin mo yung totoo. After 3, 4, 5 years, kikita ka ng malaki dyan. Pero, ang tanong, tatagal ka ba? 3, 4, 5 years, wala kang kikitain. Okay ka lang ba na mag-subscribe ka na mag-subscribe? Hanggang sa mag-mature na yung account mo. Kasi ang abangers, ganun talaga. Ngayon, gusto mong kumita ng weekly, sumabay ka sa amin. Paano kumita ng weekly? O mag-invite ka weekly. 2, 3, 4, 5. Every week, merong sumalpak sa iyo na 2, 3, 4, 5. Dahil actually, may pera ka regular linggo-linggo. And then, goal set all of your downline. Kayo po mismo. Lahat po ng tao dito, mag-set kayo ng goal sa mga taong sumasali sa inyo. Kung family member ninyo yung sumali sa inyo, then actually, ikaw na mag-goal set sa sarili mo. At least gawin mo silang bronze din yung mga pinasali mo. Kung kailangan mong gawin yun, gawin mo. Pero hindi naman kailangan at kailangan mo ng maraming direct, go. With all due respect, gawin mo direct lahat ng mga taong pinapasok mo. Hanggang sa ma-achieve mo yung halimbawa 50 direct or 100 direct, saka mo nalagyan yung iba mong downline. Depende sa anong goal mo. Basta unahin mo muna yung mga account mo. At the end of the day, nasa matching bonus naman ang malaking kitaan dyan. Okay? So, ganun ang labanan dito, guys. Kapag may sumali, goal set agad. Tapos, bigyan nyo kaagad ng goal set na makapag 1 year. That's the number 1 thing. Bigyan nyo kaagad ng goal set na makapag-bronze at least. Then, pag nag-bronze na, huwag nyo, congratulations, bronze ka na. O, after that, anong next? Tulog na tayo? Pahinga na tayo? Yaman na tayo? Lang ganun, ha? Kapag nag-bronze na, sabihan mo na kaagad, marami tayong ipinapadalang mga pictures, madami tayong pinapadalang mga mechanics. Kokopihin mo lang, paparad mo. Ang gagawin nyo na lang po guys, gawa na po ang business eh. Kokopya ka na lang. Ang dami pong
modules, mga pina-forward natin sa mga chatroom natin, huwag nyo lang i-repost sa chatroom. I-message mo directly doon sa mga may pangarap mong downline. Marami kang downline na may mga pangarap. Baka lang binaby mo, baka lang ginawa mo, pinasipay mo. Baka lang sinabi mo, kikita ka dito kahit wala kang gagawin. Huwag kang magpasali ng ganun, please. Wala pong ganun. May gagawin pa rin eh. Ano bang gagawin? Magsusubscribe pa rin. Don't ever mention, kikita dito ng walang gagawin. Mamimislead ang tao kapag ka mga yan, hiningan mo ng downline, sasabihin lang sa'yo, ito lang, akala ko ba walang gagawin, kikita? O saan ka nakakita ng business na gano'n? Hindi totoo yun. Huwag po kayong mangako ng mga mapapako. May gagawin po dito. Pwedeng kumita ng hindi nakakapag-invite, pero may gagawin pa rin. Okay? At pwede nga kumita, pero hindi sabihin overnight. Matagal po siya. So, we are all transparent. Okay? So, wag kayong, ay, okay, kikita tayo dito kahit walang gagawin. Ay, ganito, may napanood kaming video, kumita na si ate. $100, $200 na kinita niya, wala siyang ginagawa. May ginagawa yon. Nagsusubscribe po yon. At yun po ay natsyempohan. Nung nagsisimula, nalagyan po kaagad ng spillover na ang nailagay po sa kanya, na ipasok sa ilalim niya, is mga leader. Katulad po na spillover din sa akin. Yung mga na-spillover sa akin, kayo po ay mga downline din nila. So, ibig sabihin, leader na naipasok sa kanila, leader din yun nasa taas, kaya po kumikita yon. Eh, hindi naman po imagine mo ito mangyayari. Kung sabihin mo, kikita lahat, wala tayong gagawin, wala tayong gagawin, sasali lang tayo, magsusubscribe lang tayo. Sige, nag-subscribe. Anong ginawa mo? Hindi ka na rin nag-i-invite kasi ikaw nag-aabang ka. Yung downline mo na pinangakuan mo, na mag-abang na lang din, hindi rin mag-i-invite. O para-paras, damay-damay na. O ngayon, pare-pares kayo naghihintay ng spillover. O paano? Kung ang apply ninyo, ikaw ay pang 40. O bago ka malagyan, yung 40, pupunuin niya muna ng 80 yung ilalim nun. 80 direct bago ka malagyan ng spillover. O gaano katagal yung 80 direct? Paano kung yung apply mo, isa pa rin namang abangers? O kaya sobrang tagal. Kaya dito, hindi uso yung mangangako ka ng wala kang gagawin, please. Walang ganun. Ang ipangako ninyo, magnegosyo tayo. At yung tamang gawin ha, magnegosyo tayo. Dito malaki ang potential. Malaki ang potential, mas madaling gawin. Mas madaling gawin. Hindi siya yung kasing hirap ng iba. Mas madaling gawin. Ganun ang tamang pag-aalok. Okay? Tinuturuan ko lang kayo para hindi kayo makapahamak. Not exact the same word, pero yun po yung tono. Yun po yung dapat mong sabihin. Kailangan sa simula pa lang, alam mo kaagad kung ano yung sasabihin mo. Kasi kapag ka nangako ka dito ng ganun, pare-pares kayong mga walang gagawin, pare-pares kayong mga walang pangarap. Ganun lang ang mangyayari. Kasi ang totoong gustong kumita ng malaki, talagang alam mo ang negosyo, tatrabuhin, may gagawin ka. Ngayon, pag wala kang gagawin, anong klaseng negosyo yun na walang gagawin? So, napunta na tayo sa mga scam company. Ganun ba ang gusto nyo? Hindi naman ganun ang company natin. So this is all about effort and result. Whatever the effort, that will give you a big result. O ngayon, si Coach Fernan ba is walang ginagawa? Yours truly, ako mismo, wala ba akong ginagawa para kumita ako? O yung mga kumikita dito ngayon ng pa $100, wala ba kayong ginagawa kaya kumikita kayo ng $100? You can answer that. Bago ko kumita ng $25 dun sa mga walang gagawin, alam nyo ba kung gaano kadami tao? 100 spillover yun bago ko kumita ng $25. Gaano katagal yun? Diba? So, ang spillovers pa, hindi pa sigurado agad-agad, lalo na kapag pare-pares kayo ng apply nyo na nag-aabang lang. So, yung iba nakaka-disappoint naman, parang gusto ko na itigil. Yun, yung pinakamasakit na nangyari. Titigil kasi akala nila mabilis yung spillover. Titigil kasi akala nila ganun-ganun lang. Tapos, ang akala nila ang business ay walang gagawin. Saan ka nakakita ng ganun? Wala pong business na ganun. It's all about your effort. Coach Fernan is making $40,000 to $45,000 because masipag siya. Ang totoo naman yan, masipag naman tayo lahat. Kaya lang, namulat kayo na walang gagawin. Kaya ayaw yung gagalaw, walang gagawin talaga. Hindi naman pwedeng walang gagawin. Hindi siya totoong business. O ikaw, bibigyan kita ng matinding tanong. Kung wala ka bang gagawin dyan sa trabaho mo ngayon, babayaran ka ba? That is the question. Babayaran ka ba? Wala kang gagawin sa trabaho mo?
Anong gusto mo? Sweldo lang, walang trabaho? Gusto niyo ba ganon? Sana alls, di ba? Walang ganun. So, ngayon, pwedeng matagal talaga na panahon. 3, 4, 5 years. Dahil yun ang sistema natin. Design talaga siya na bayaran ka. Pero hindi overnight. Hindi overnight. Ngayon, pagka yun ang inasahan mo, para-paras na gutom, para-paras baka pangarap mo maglaho na. 3 years yun 4 years yun, 5 years yun Tsaka babalik. Ang laki-laki ng business. O yun sinasabi ko kanina. Ano ang tingin mo kay Live Good? Maliit lang? Part-time lang? Extra income lang? Or big time siya? Pwedeng baguhin ang buhay mo kung tatrabahuhin mo. Yung tinatrabaho naman, hindi naman binabago buhay mo. Yung tinatrabaho mo ngayon, wala naman nangyayari siguro. O siguro nangyayari, nakakapagpadala ka. Pero ang tanong, yumayaman ka ba? O baka naman nadadagdag lang sa atin, edad natin. Sana nakaipon ka kahit 500,000, 1 million sa trabaho mo. Eto, meron ka ng business na pwede kang kumita ng ganun, buwan-buwan, kalahating milyon. Mag-diamond ka lang dito, pwede ka na mag-milyon, buwan-buwan. Hindi mo tinatrabaho. Bakit? Kasi okay pa ako sa sweldo ko. Kasi relax pa ako. Kasi ito talaga ang full-time ko. O ang tanong, yung pinu-full-time mo ba? Binabago ba buhay mo? Yes, makakasurvive yan. Huwag mong bibitawan yan. Survive. Pero kapag ka ikaw kumikita na ng kalahating milyon, 1 million, bitawan mo na yan. Kailangan mo na ng time para sa family mo. Kailangan mo nang magbigay tulong sa community mo. Kailangan mo nang i-assist ang lahat ng mga taong naaasa sa'yo. At tulungan mo rin sila. Huwag kang bigay ng bigay lang. Tulungan mo silang magtumayo sa sarili nilang paa. Okay? So, ganun ang labanan. Dito sa business na to, huwag pong palaasa. Okay? Yun yung pwede ko sabihin. Huwag kang palaasa. Kanya-kanyang galaw. Kung anong gusto mo maging dito, step up ka na. Hindi yung, hindi, okay lang ako sa ganito. Hindi. Masakit dito yung iba, marami pang alam. Okay? Knowledge is nothing without action. Kung anong alam mo, wala lahat yan. Wala kang ginagawa. Halimbawa, alam ko ganito, dapat ganito, dapat have the right mindset. May ganun pa tayong pa-English. Dapat meron kang alam mo yung mga ganun pa? Alam mo, marami kang alam, pero wala kang ina-apply, wala kang ginagawa, wala kang kinikilos. Well, actually, wala rin mangyayari sa atin. And sana naintindihan nyo na pagdating sa ganitong klase ng negosyo, inaaral to. At hindi lang inaaral to. Hindi mo to aaralin ng pinapakinggan mo lang na binabasa mo lang, ginagawa po to. Ina-apply po to. Paano ka matututo magluto kung hindi ikaw mismo ang naggagayat, hindi ikaw mismo ang nagluluto, naghahalo, tumitikim. Ganon din po siya, parang pagluluto siya. Hindi po pwedeng nakatanghod ka lang. Alam mo nakatanghod yung nakatulalays ka lang. Tinitinan mo lang kung ano nangyayari sa paligid. Ganun pala siya. Pero you'll never, ever learn how to cook kung hindi ikaw mismo ang magluluto. At okay lang masunugan ng kanin, okay lang na hindi masarap ang una mong adobo, pero later on, sasarap din yan. Diba? Ganun din sa business. Okay? Sabihin, okay lang din na magkamali, kahit naman trabaho mo, nagkakamali ka, okay lang, napagbibigyan ka naman, may second chance, may third chance, hanggang sa gumaling ka. Ganon din sa business natin. So, wag po tayong maging palaasa. Yun ang sa akin. At ulitin ko, wag tayo yung moment na laging parang pabebe time. Nandiyan naman si upline ang bahala. O marami nga sa akin, nagme-message na linggo. O paano ko i-reply ang linggo? Nagde-day off po ako. Gusto ko rin ng pahinga. Paano kung kailangan mo ng business presentation linggo, ikaw hindi ka nagde-day off kasi ibang araw ang day off mo. Ganun talaga. Hindi mo inaaral ang business, ganun talaga. Maghintay ka hanggang Lunes. Ganun talaga ang labanan. Bakit? Alangan namang 24 hours ako sa inyo tapos ikaw 2 minutes lang, business mo na, ganun lang. Diba? So, unfair naman. Diba? So, dapat, may kasi ang income mo dito, hindi ka naman babawasan. Sa'yo din naman yan. Diba? So, kanya-kanya po ng kanya-kanya po ng galaw. Kung gusto niyo kumita ng malaki, galaw ka ng mabilis. Set a goal. Anong gusto mo mangyari ngayon? Pagkatapos ng bronze, silver agad. Kung kailangan 1 week, tapusin agad. Pagkatapos ng 1 week, make sure that month, gold ka na. Hindi pwedeng natutulog lang sa kung anong ranking mo. Kasi wala mangyayari kasi hindi makikitaan ng mga tao, lalo na yung mga nagne-negative sa'yo. Sabi ko na nga ba, magkukwit yan eh. Sabi ko na nga ba, mawawala yan. Sabi ko na nga ba, titigil yan eh. Buti na lang, hindi ako sumali sa'yo. Yan lang sabihin ng mga tao. Or, sayang, sumali ako dyan. Sayang, mayaman na sana ako. Nasa sa inyo.
mga kamay, ang kung anong pwedeng mangyari dito. May mga tao na nakaabang lang. Kanina meron kaming pinag-uusapan ni Kuya Ray, parehas naming kakilala. Sabi mga nakaabang yan kung magfi-feel ka ba o hindi. Yung mga nag-o-observe, mga observers. Okay? So may mga tao gano'n talaga. And yet, they are the one na mas nagsasabi agad, uy, kaibigan ko yan, uy, kakilala ko yan, yung successful na yan, kilala ko yan, bravo, galing-galing. No, diba? Ganun talaga. So, at the end of the day, you have your own time. You have your own time kung paano ka aangat dito. Pero lahat ng pag-angat dito, nakadepende kung anong galaw mo. Nakadepende kung ano maging action mo. Okay? So, ano ba yung mga sekreto? Paano gagawin? Number 1 secret lang, pa-attendin nyo ng Zoom. Tapos ang usapan. Kasi this is the exposure. Attendin ninyo ng ating mga Zoom meeting na ganito. Pa-attendin ninyo ng Zoom meeting kada may presentation. At kung hindi nakaka-attend, make sure bantayan ninyo pag nag-send kayo ng link ng mga video natin, yung mga trainings natin, padala ninyo yung mga trainings natin. Bakit? Kasi doon sila matututo sa mga trainings po. Okay? So hindi nila magaget yung business na to hangga't hindi nila naririnig ulit. Imagine mo, sumali lang. Tapos umaasa na siya, oy, kumusta na yung business natin pinasok? Kumita na ba? May ganun. May ganun kayo may encounter. Uy, kumusta yung pinasok natin? Nasabi mo kahit hindi mag-i-invite, kikita naman. Oh. Eh dahil hindi mo na ipaliwanag, dahil ikaw din, masyado kang busy sa mga bagay na hindi ko alam kung pinagkakabisihan mo. Kasi may mga taong ganun eh. Busy ka. Kung busy ka, talo mo pa si na Henry C., yung mga milyonaryo, bilyonaryo. Kasi yung mga yon, mag-oras pa yung mga yon para sa pamilya nila, may oras kasi sobrang daming trabaho ng mga yan. The more na lumaki ang iyong pera, lalaki ang responsibilidad mo. Ready ka ba doon? O baka naman, uy, kumita na ba yung pera natin? Nakala ko ba yayaman tayo doon sa isinali ko sa yung 200 dirhams? Doon sa sinali ko sa yung 3,000 pesos. May ganun. May ganun ako naririnig. And actually, even sa mabas, ganun din ang paniniwala. Nayayaman ka dito kahit nag-a-attend ka lang dito, wala kang talagang gagawin. You are attending here because you need to learn. And then whatever the learning that you will take home, apply. Hindi po pwedeng natuto ka, narinig mo, natuto ka, wala kang gagawin. May gagawin ka po. Meron po itong partisipasyon. At ang partisipasyon mo dito is paano aangat yung sarili mong buhay. Huwag mo muna isipin yung upline, yung mga upline na sabihin ni pasaway, kaaway mo. Hindi po. Ito business ng upline mo. Business mo to. Sarili mong business yan. May mga upline na hindi gumagalaw, may mga upline na mga pasaway, may mga upline na wala, hindi ko rin naman business yung income mo eh. Ibig sabihin kung ano man yung income mo sa'yo, yan. Iba yun sa akin dyan. At ako may downline ako na pabaya. Lagi ko naman siya nakakasama. Ulitin ko sa inyo, walang ano yun. Wala akong ang gagawin ko. Bakit ko kailangang pakialaman yung mga tao na wala namang pakialam sa akin? Wala namang pakialam sa business. So, ang business ko, sabihin ko sa inyo, 32 tao nun. Ngayon, kalahati na lang. Bakit? Pabaya. Tapos ngayon, problema na naman sa mga employment nila. Iyak sa akin ulit. Sabi ko, hands up ko. Bakit? Hindi hindi alam mo, hindi ka para dyan. Hindi ka design para sa ganyang klase ng trabaho. Ginagawa kang katulong, ginagawa kang alila, ginagawa kang ganyan, tapos umulit ka na naman sa pangatlo. Binigyan na kita ng opportunity, binigyan ko na sa lahat ng training, ako na mismo lahat ang nag-aaral sa mga tao mo, and hanggat maaari, ma-assist ko lahat ng mga tao mo, and yet, anong ginagawa mo? Walang pagpapahalaga. Okay? Walang time para matuto. Ang gusto lang is pansarili. Wala na akong magagawa ng ganun. Kasi in this business, you have to help other people. Para makuha mo ang gusto mo, tutulong ka sa iba. Hindi pa pwedeng ikaw lang ang tinutulungan dito, my friend. Yun po ang mga common secrets po kung bakit may umaangat at bakit mayroong hindi umaangat. Kailangan willing ka rin tumulong. At number 1 mong tulungan dito is ang kagrupo mo. Upline mo, tulungan mo. Yung downline mo, tulungan. Hilahan nga eh. Alam nga namang ang tinutulungan mo lang yung downline mo tapos nung nahingi na ng tulong ng assistance yung upline mo, hindi mo naman matulong-tulungan din. Hindi, dito lang ako sa downline ko kasi tulungan. Samahan ng tao mga nagtutulungan. Okay? Yun yung labanan dito. Ngayon, paano mo tutulungan ng mga downline mo kung hindi attend dito? At paano mo rin naman tutulungan ng mga upline mo kung hindi ka rin naman nakikita dito?
So magpapa-attend kayo para mag-get nila kung ano yung konsepto ng business natin. Pag nag-get nila, magli-leverage ka. Kapag nagtuloy-tuloy na yan, later on, dadami ng tao dito, sila nag-invite. Ikaw naman, nagli-leverage ka na, nagdo-duplicate na tayo. Duplication is the key. Hindi kayo makakapag-duplicate kung hindi umattend po ng Zoom. Kasi wala naman tayong opisina sa Dubai. Wala naman tayong opisina sa Pilipinas. Nasa sa Amerika ang opisina natin. At wala namang nag-o-office din. Kung halimbawa may opisina, hindi naman natin kailangan ng ganun. Ang kailangan lang natin is the technology, which is everything right now is in technology. Take advantage mo lang. Kahit anong convenient time na meron ka, yung iba nakahiga, yung iba nagluluto, yung iba naggagala, yung iba nasa trabaho pa, ang point, lahat nakakapakinig. Hindi mo kailangang umabsent sa trabaho mo para marinig mo to. Hindi mo kailangang magpaka-super saiyan, magpunta, magbiyahe. Tuwing weekends ka lang makakapunta. Tapos, puro negative pa yung mga ma-encounter mo. Hindi na ganun uso. Hindi na uso yung ganun. Pupunta ka ng office para lang makita ka, magbibihis ka, magbibiyahe ka, gagastos ka. Diba? Wala nang ganun ngayon. It's all about on your own convenience na lahat eh. Ang tanong na lang, sa sobrang pinadali ng sistema, ikaw na lang nagpahirap sa lahat. Ang dali ng sistema. Eh dati kailangan mong umumunta sa ganitong oras, kailangan mong umattend ng ganito, kailangan mong mag-invite ng ganito, persado ka na kailangan, alam mo yung ang hirap talaga na, uy may schedule lang ganito, may training ng ganito, kailangan natin magbiyahe sa ganito, kailangan natin pumunta ng Alriga, kailangan natin pumunta ng Aldana, mga ganun. Diba? So, dito, lahat, kahit anong ginagawa mo, willing kang gawin to, makinig ka lang, mag-attend ka lang, i-absorb mo lang yung pinag-uusapan natin, tapos usapan. Apply mo lang lahat, okay na. Okay? So, yun lang ang mga sekreto sa ganitong klase ng negosyo. Hindi nyo kailangan pahirapan ang sarili ninyo. Alright? So, nasa anong oras na ba tayo? 8:30 na tayo. So, let's recognize muna yung mga tao natin na hindi ko nabuksan kanina. Let's see kung sino. Ayan, pwede na. Yan, pwede na. Okay, so, ayan. Let's find out sino yung mga na-recognize natin. Ayan na siya. Okay. So, congratulations sa mga uplines ng mga taong ito. Tuloy-tuloy nyo lang. At sana dumami pa ang inyong mga downlines na mga mag-achieve ng reward natin. Alright? Si Neriza May Parco is I think kay Kuya Abner to. I don't know if I'm mistaken, but I think kay Kuya Abner to, no? Si Wilson Rufino. Ito dun sa downline ko tong isa na direct, yung bagong sali. Ayan. Hindi. Wilson Rufino. Kay Kuya Abner din to. Kuya Abner. Ayan. Maria Sheena. I think kay Coach Abner din ba to? Or kay Coach Ray ba yan? Hindi. Ito yung kay Kuya Ray pala. Hindi. Kay ano to? Sino to? Sino pangalan to? Basta yun sa ibang group kay sa bago ko yan. Ayan, saka to sa bago ko yan. Ito, yun sa bago ko rin to. Kay Sir Alan pala yung kanina. Ito yung bata, yung anak nung bagong direct ko. Yung anak nung Gemma. Gemma Blanca. Alright. Ito naman si Neriza. Ito yung si Aldrin. Ito, downline ni Aldrin yung kanina. Si Aldrin ng isa sa bago nating bronze na grabe ang motivation na ito. Nakakausap ko siya kanina. Nag-bronze siya agad-agad eh. Ang motivation nito si Aldrin is makawala sa trabaho niya. Ang sweldo niya 900. Grabe. Sabi ko, sir, magtulungan tayo. Na bronze na siya. And sabi sa kanya, meron ka ng kinita na $50. So, let's work it out. That kung pwede makapag-meet up tayo. Taga Dubai lang din yan. So, talagang ano siya. Ito yung kanina si Gemma Samson. Ito yung nanay nung bata kanina. Ayan. Direct ko din siya. Tapos, ito si Julian, anak ni Kuya Ray. Congratulations sa anak ni Kuya Ray. Bronze na siya. Ito naman yung kanyang isang downline din, si Menchi. Yan. And then we have also si Rowena Parco kay Kuya, kay Kuya Abner. Eto, ayan, kilala ko yan. Pogi-pogi na yan. Kilala niyo ba yan? Merong susunod na picture yan, parang nag-gold eh. Nakita niyo, malupit. Walang sombrero. Diba? Tapos nakapang ano na. Ano na yung tawag doon? Dress to kill.
Nakapang-dress to kill yung isa na yun. Ilalagay muntik ko nga palitan 'to kanina, eh. May pang-dress to kill yun. Muntik ko ng palitan yun, eh. Ta's lagyan ko ng bulaklak sa gilid. Ayan siya. And of course, congratulations, Jonaline, Madam Jonaline. Ayan, yung nagtitiklop-tiklop dyan. Di ba nakita mo mga aurahan yan, di ba? Iba pa ang picture niya pang gold, ganun din. Meron din yung picture, wala naman. Ang susunod, di ba, si Kuya Ray, walang buhok. Susunod, ito wala daw suot. Susunod. Walang suot na makeup. Yun po. Kayo ako, anong nasa isip nyo? And ayan, download din ni Kuya Ray, si Sir Benji, and ito si Darius Ambong. Yan. Congratulations po sa lahat. Okay, so thank you very much po. Stop sharing tayo. And congratulations sa mga ano natin, mga na-award na